Sa pag-aalaga ng baboy, hindi biro ang responsibilidad. Araw-araw, kailangan mong bantayan ang kalusugan ng alaga, kontrolin ang gastos, at siguraduhin na may kita sa dulo. Pero paano kung tumataas ang feed cost, tapos mababa pa ang timbang ng baboy? Yan ang hamon na kinaharap ni Edgar. Dati, umaabot sa 100 sow level ang operasyon ng piggery ni Edgar. Pero sa pagtaas ng presyo ng feeds at pagbaba ng performance ng kanyang mga alaga, kinailangan niyang gumawa ng mahirap na desisyon. Para makontrol ang gastos at mapanatiling buhay ang negosyo, ibinaba niya ang population. Sa ngayon, nasa 60 sow level na lang ang kanyang farm. Pero hindi lang population ang problema. Marami pang challenges ang kinaharap ng kanilang farm. Umaabot sa 20 hanggang 30% ang mortality ng biik. Malaki itong lugi para sa kahit sinong hog raiser. Hindi rin pantay ang laki ng mga biik. May mabilis ang growth, pero may mga nahuhuli. May malalaki, pero meron ding moderate lang. At meron talagang slow growers. Ang mas mabigat, may mga biik na nasa 600 grams lang ang timbang. Dahil dito, mababa ang timbang na naaabot nila sa farm gate. At dahil mahina ang resistensya ng alaga, madalas din silang gumastos sa gamot. Alam ni Edgar na kung hindi siya gagawa ng paraan, tuluyang malulugi ang kanyang farm. Kaya nagsimula siyang mag-research, magtanong, at maghanap ng mga paraan para mapabuti ang performance ng kanyang alaga. Hanggang sa may nag-recommend sa kanya tungkol sa AtoV. Nang sinimulan niyang gamitin ang AtoV, hindi man agad overnight ang pagbabago, pero unti-unti niyang napansin ang improvements sa kanyang farm. Nabawasan ang mortality ng biik, mas marami nang nabubuhay at lumalaki ng maayos. Mas naging pantay-pantay ang laki ng mga biik, hindi na tulad dati na sobrang laki ng agwat ng growth. At ang pinakamahalaga, hindi na sila bumababa sa 1 kilo ang timbang ng biik. Napansin din nila na mas malalakas ang resistensya ng mga alaga, hindi nasakitin, kaya mas kaunti ang gasto sa medication. Isa pang napansin nila, hindi na gaanong mabaho ang kanilang piggery. At imbes na itapon lang, nagagamit pa nila ang dumi bilang pataba sa kanilang mga pananim. Dagdag tipid, dagdag pakinabang. Sa growing period, malaking pagbabago rin ang nangyari. Dati umaabot ng 6 na buwan bago maabot ang market weight. Ngayon, nasa average na lang sila ng 5.5 buwan. At para sa mas malalaki, lalo na ang mga lalaki, mas maaga pa dito. Ibig sabihin, mas mabilis ang turnover at mas mabilis ang balik ng puhunan. Para mas lalo pang makontrol ang gastos, nagsimula rin si Edgar na magtanim ng sarili nilang sangkap para sa feeds tulad ng yellow corn. Nagsusubok na rin siya ng soya at kumukonsulta sa mga nutritionist para masigurong tama ang balance ng nutrients. Malaki ang naitulong nito sa pagbawas ng feed cost at sa pag-improve ng timbang ng kanilang mga baboy. Sa pag-aalaga ng baboy, hindi sapat ang sipag at tiyaga. Kailangan din ng tamang kaalaman, tamang sistema at tamang solusyon. Ang kwento ni Edgar ay patunay na kahit dumaan sa matinding problema mula sa mataas na mortality, mababang timbang at mataas na gastos, posible pa ring bumawi at bumangon. Kung gusto mo ring mabawasan ang mortality, mapabuti ang growth performance, mapabilis ang growing period, at maging mas efficient ang iyong operasyon, subukan ng AtoV. Marami ng hog raisers ang nakakita ng pagbabago. Baka ito na rin ang susi sa mas maayos, mas malinis, at mas kumikitang operasyon para sa'yo. AtoV, mas malusog na alaga, mas malakas na kita.